Maagang nakaranas ng traffic ang dumaraang mga sasakyan dito sa southbound ng EDSA Kamuning, Quezon City. Ito ay dahil sa ngayong Miyerkules, Mayo 1, ang unang araw ng halos isang taong rehabilitasyon at retrofitting ng Kamuning Flyover, ang isa sa pinakamatandang tulay sa Metro Manila. Bago mag-alas 2 kaninang madaling araw, nang simula ng pagsasara ng bahaging ito ng EDSA paakyat ng Kamuning Flyover, madilim pa lamang ay naglatag na ng mga karagdagang concrete barrier ang mga tauhan ng construction company na magsasagawa ng pagkukumpuni sa tulay. Sa mga galing ng Kamanaba area sa Scout Borromeo Street ay pinapakanan ng mga ito maging sa Eugenio Lopez Drive. Itong 200 na ito ay kabilang sa mga kalsada na kasama sa mga itinakdang alternatibong ruta na gagamitin ng mga dumaraan sa EDSA. Pero yung mga public commuter ay hindi naman apektado dahil pwede pa ring dumaan ang mga bus sa EDSA Bus Carousel. Sa ilalim ng flyover ay nakalatag na rin ang iba pang mga construction materials na gagamitin sa pagsasaayos ng tulay. Walang pasok ngayong araw kaya't bukas pa malalaman kung epektibo ang mga alternatibong ruta na nilatag ng MMDA at Quezon City Local Government. Una nang humingi ng paumanhin sa publiko si DPWH NCR Director Loretta Malaluan dahil sa maaaring idulot na matinding traffic ang pagkukumpuni ng Kamuning Flyover. Batay sa pag-aaral na isinagawa ng JICA o Japan International Cooperation Agency, maaaring mag-collapse ang Kamuning Flyover dahil hindi nito kakayanin ng pinangangambahang 7.2 magnitude na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault Line. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino.